Isang pinagpalang umaga po muli ng araw ng Miyerkules sa atin pong lahat. Muli po narito po ako upang pagpatuloy po natin yung naputol po nating salaysay ko po sa inyo na tungkol nga po dun sa nagkaroon na po ng kanya-kanyang pagkakabahabahagi, kanya-kanyang grupo po sa Kalawakan. Sa paglilibot ng ating mahal na Berhen, kasama ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos Ama, ang Amang Buwan na wala pong mukha, ay yun nga po, napakaraming nagpantasya sa ating mahal na Berhen, mahal na Reyna, ang ating Diyos na kataas-taasan. At yun po hindi nalingid sa ating Diyos Ama, ang ating pong Panginoong Hesukristo, na lagi pong nakatunghay sa Kanya bilang mangingibig niya mula pa sa umpisa. Nakaramdam po siya ng hindi naman selos, panibugho, na parang sobra naman yung pagpapantasya ng mga nasa paligid. Kaya po ang ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos Ama na Amang Buwan pa lang, na laging nakatapat po sa tuktok ng ating mahal na Berhen, ay nagpasya na yung kanyang pinakamamahal ay proteksyonan. Kaya mula po dun sa tuktok, nagpasya po ang ating Amang Buwan na bumaba siya hanggang sa ilalim po ng paa ng mahal na Berhen, upang nga po wag siyang masyadong pantasyahin ng mga nakakakita sa kanya. So, nung bumaba po ang Amang Buwan, binalot ang mahal na Berhen ng liwanag niya hanggang baba, lahat po ng mga bituin na nagkaroon po ng pagnanasa, pantasya, paghanga, yung lahat po ay sabay-sabay po silang naibaba sa gawing ibaba po ng mahal na Berhen. So, ang naiwan po dun sa taas na original ay ang atin pong Espiritu Santo na palaging nakatunghay, at yung pong mga bituin na talaga pong mas pinili nila na yung kinang nila maging natural, likas at puro. Siya po yung mga tinatawag nating mga anghel sa Kalawakan. Sila po yan na hindi po natukso, walang grupo, walang na nanatili po sila dyan. So ang mga tala, ang mga bituin po na kasamang naibaba ng Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ay sila nga pong lahat, ang mga grupo po na yan. Nung nandun na po sa ibaba, nagpatuloy po yung bulong-bulungan. Kanya-kanya po na yung babae nga po, ang mahal na Berhen, nandun sa taas, sa original, sa Kalawakan, mag-isa na lang siya. So lalo pong lumakas ang loob po ni Magdalena, ang reyna po ni Satanas, na akitin ang Amang Buwan. So, wala na po talaga siya ginawa, kundi gumilid-gilid po sa ating Amang Buwan, na magtagal nga po, nagkaroon na po ng maitim na plano sa pangunguna po pa rin po ng hari at reyna ng kadiliman. So, ang sabi po nung hari po ng kadiliman, kailangang wag nang magtagpo ang dalawang yan. Ikaw na ang bahala sa bilog na liwanag, at kami na ang bahala sa babae sa kataas-taasan. Ang dalawang yan dapat kailanmay hindi na magtagpo ang landas nila. So lahat pong plano nila, hindi po yan nalilingid sa ating pong mahal na Berhen. Dahil nga po, ang pinakamamahal niya, pinagpaplanuhan at hindi lingid sa kanya, nagpasya po ang mahal na Berhen na mula po sa itaas ay bumaba upang muli makasama ang pinakamamahal niya. Dahil ang plano nga po sa pangunguna po ni Magdalena at ni Satanas po, ikulong po ang Amang Buwan doon sa planetang napili niya. At yun nga pong planeta na napili nila ay ang planetang kung saan po tayo ngayon naninirahan. Yun po ang plano nila. Ipasok natin dyan, ikulong natin dyan para kailanman hindi na silang magtagpong dalawa. So, dahil nga po ang mahal na Berhen ay nakaramdam po ng
Nung kakaiba kasi yung pinakamamahal mo, ilalayo sa'yo ng tuluyan, tapos ikukulong nila. So, nagpasya po siya na magpaalam sa espiritu niya, ang Espiritu Santo po, na nun po ay nakatunghay talaga, na nagpasya po siya na talagang bababa na siya dahil hindi na pwedeng yung plano nila ay magtagumpay. Kaya kinausap po niya ang kanyang Espiritu Santo na yung mga oras po yun, direkta pa po yung ugnayan nilang dalawa. Ito po yung sinabi ng ating mahal na Berhen sa kanya pong Espiritu. Sa iyo, Espiritu Santo ko, nagpapaalam ako sa lugar kung nasaan ako. Ang iniibig ko ay paparoon ako upang samahan ko ito. Yun po ang sinabi niya sa kanyang pinakamamahal na Espiritu. At sumagot naman po ang Espiritu Santo sa kanya. Ang sabi po niya, bathalang inang araw ay ako, pinakamaliwanag saan mang lugar ako mapunta, ay ako ay mamamasdan mo. Walang malilingit sa akin kahit isang saglit at kahit saan mang lupain ka mapunta. Katawan kong ginikiliw ay mawalay ka man sa akin at dumating man ang panahon na akala mo ako ay wala at kung sino ka lamang, sasaklutin kita at muling akong si ako ay magtatagpo tayo. So maliwanag po, nagpaalam po yung mahal na Berhen sa kanya pong Espiritu Santo, sa kanya pong Espiritu upang bumaba nga po kasama ng kanyang pinakamamahal. At yun na po, nung nagpa siya pong bumaba ang ating mahal na Berhen, muli po ang kanya pong pinakamamahal, ang amang buwan, sa tuktok po niya ay nandyan po ulit. Subalit, ang mga tagamasid po, ang kampon po, ang dalawa po, ang Reyna at Hari po, ng kampon ng dilim, ay di nandyan na rin na naman po. So, nagplano po, ang mahal na Berhen at ang Diyos Ama ay lakbayin kung nasaan po yung sinasabi nilang dun pinaplanong ikulong ng kampon ng kadiliman, ng Hari at Reyna ng kadiliman, ni Magdalena, ang Reyna ng mangkukulam at mangbabarang manggagayuma. So nagpasya po silang pinakamamahal ko, lakbayin natin kung nasan yung sinasabi nilang lugar, ang planeta nga pong Earth. Puntahan natin yan upang sa lugar na yan ay ating lagyan ng orbito. Orbito, yung umiikot sa mundo para maseryuhan natin, hindi nila basta mabuksan or ganun siguro ang plano. So, nagpasya po ang dalawa na lakbayin papunta sa malaking bilog na yan at ikutin natin para magkaroon ng selyo. Orbito, bilog yan, parang tatalian na ganyan, ikot-ikot. Kaya siguro meron tayong 24 oras, yung ganyan, yung oras, inikot nila yan. Dahil nga, ang plano ay ipasok dun sa loob ang amang buwan, naninigurado ang mahal na Berhen na para hindi siya basta mailagay doon, anuhan natin yan, selyuhan natin yan. So, yun po ang dahilan. Kaya po, ang mga lahat po nakasunod, nakasubaybay hanggang doon po sa ating planeta. Dahil yan nga po ang plano ng kampo ng kadiliman, ng Hari at Reyna ng kadiliman. Ang ikulong sa loob, ang amang buwan. Sa susunod po pong video, yun na po, magkakaroon na po ng kaganapan kung bakit meron po tayong mundo. Kung bakit nandyan na ang mundo. Hanggang sa muli po, wala na naman tayong oras. Ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano. Isang simple at abang tagapagpahayag po ng mensahe ng ating banal na Espiritu Santo. Hanggang sa muli po, maraming pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye! Paalam! Paalam! Hanggang sa muli!